Bagamat nakaiintindi ng Filipino at Ingles ang mga taga-Palawan, the best pa rin kung may alam kayong konting kuyunon, ang kanilang local dialect. Kumusta ka mo? Matamang salamat. Adin ang sarakayan, pati ang terminal. Adin digi ang karunan yung mga turista. Tagpira dya. 20 minutes mula sa Leo Estate, mararating nyo na ang sentro o bayan ng El Nido. Marami rin pong mga hotels dito na pwedeng pag-stayhan ng mga turista sa town proper. Kung gusto nila mag-chill, pwede punta sa Saba Bar or Puka Bar. Dito kayo sasakay ng bangka para sa karaniwang island hopping activity sa El Nido. Usually po, nag-offer kami ng island hopping. On the second day, pwede po silang pumunta sa mga beach, Nakpan Beach, Las Cabañas Beach, and then waterfalls. Dahil popular sa mga turista ang pagdayo sa maraming isla ng El Nido, sangkatutak din ang mga bangka. At dahil bakasyong enggrande ang hanap nyo, might as well go all out, biheros. At kapag all out, aba, dapat private tour. Sa private tour, pwede nyo gawin ang kakaibang island hopping. May 45 isla sa El Nido, pero kalahati lang sa mga to ang maaring puntahan o bukas sa publiko. Ganun pa man, may ilang tour operators na may hawak na permit sa private islands na to. Kaya choosing your tour operator is key. Private tour plus exclusive access sa mga isla? Hindi lang pasosi feels ito, pero may iba't ibang dahilan pa kung bakit kaching ito sa travel goals nyo. Una, solo-solo nyo ang bangka at kilala nyo lahat ang nakasakay. Pangalawa, custom-made ang tour. Ibig sabihin, kayo ang masusunod kung saang isla nyo gustong pumunta. At pangatlo, hawak nyo ang oras nyo. Pwede kayong magtagal sa isang lugar o pumuslit agad at gora na sa next island. Kaya maglaan ng budget para sa private tour para hindi rin stressful ang inyong pag-iikot. Ang unang isla na ating pupuntahan ay open to the public. Pero dahil kabisado ng aming boatman ang oras ng mga tour, dumating kami sa panahong konti pa lang ang tao. Nice! Karaniwang pinapasok ng mga turista ang Kadlaw Island sakay ng kayak dahil may mababaw na parte ito sa Buana. Pero dahil maliit lang ang aming sasakyan, madali kaming nakapasok at nakarating sa dulo. What to do here? Swim and snorkel to your heart's content. Next, ang Secret Beach. Sa mga oras na to, totoong secret ang beach na to dahil kami lang ang mga tao. Pero kadalasan, nakapila ang sandamakmak na bangka para puntahan ito. May konting challenge papunta sa beach, kailangan lumangoy at pumasok sa butas sa pagitan ng mga limestone. Pero sa kabila, ito ang inyong makikita.
Ayon sa mga kwento, ang lugar na to ay naging inspirasyon ng isang manunulat para sa kanyang nobela nang siya ay nagbabakasyon dito sa El Nido. At nang maging pelikula ang nobelang ito, si Leonardo DiCaprio ang kinuhang bida. Nahulaan niyo na ba kung ano ang pelikulang tinutukoy ko? Habang papunta sa susunod na isla, may nadaanan kaming mangingisda. Pero hindi pala isda ang hinuhuli niya, kundi pugita o octopus. Yup, may time kaming tsumika at makiusyoso. Private tour kasi, you know. Hindi namin ibubunyag ang saktong lugar dahil pribado ang islang ito. Isa ito sa mga isla kung saan ang operator lang namin ang may permit. Malinis at tahimik ang lugar, and yes, solong-solo namin ang beach. Dito karaniwang humihinto para mananghalian ng mga biyero, kaya agad na nagluto ang aming mga guide. Habang hinihintay ang pagkain, kanya-kanya kaming how should I say it? Aura. May nagmuni-muni sa isang balsa. May sumisid para sa photo op sa ilalim ng dagat. And yes, nagtatrabaho po kami. Hashtag, we love our job. So pagkatapos ng unlimited island hopping nyo, no? Pwede kayong pumili ng isang isla, lalo na kapag mas maganda kapag private. At pwede kang magpaluto. May isda, may manok, may freshly made salad, meron pang inihaw na baboy. Pero kasama yan sa package na konting mahal. Pagkamahal, pero I guess sulit yan dahil you have your own speedboat. Unlimited number of islands na pwede nyo puntahan in one whole day. Pwede rin kayong pumunta syempre sa mga pinupuntahan ng mga kahit sino man. So these are public islands. But if you're vying for, if you're gonna take the very expensive and very exclusive trip for two, maaari kayong pumunta sa mga private islands katulad nito. Tahimik. Dating pinupuntahan ng mga survivor TV shows ng ibang bansa dahil maganda nga yung kanyang beach at very private. See? Lahat to, dyan lang inihaw. Panalo. $23K for two per day. Hindi pa kasama dyan ang overnight. This is just a private island tour. Worth it? But sometimes kasi, you wanna splurge. Diba? Sabihin natin, anniversary nyo, mag-asawa, or gusto mong mag-propose. Definitely worth it dahil dami ng mga lugar na pwedeng puntahan ng mga tao at dami ng mga lugar na pinupuntahan ng mga tao kaya parang wala ng sense of exclusivity. So 23K, more than worth it. Salamat po. I am the meeting is a BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!